Hello again! This is another episode about perfume entitled What are the types of perfume and its difference? We are doing this video para po mas maka-encourage po tayo ng mga taong gustong mag-start ng business about perfume pero hindi po alam kung saan magsisimula. So, this video will help you get through it. Mahalaga po talaga na pag-aralan nating mabuti, mag-research po tayo, magtanong-tanong, manood ng mga informational video just like this para hindi po masayang ang ating mga investments. Mas maganda kung malaman muna natin ang mga basic information about perfume. Like, ano ba ang iba't ibang types of perfume at paano sila nagkakaiba-iba. We have 4 in our list. Number 1 is parfum. Number 2, eau de parfum. Number 3 is eau de toilette. And number 4 is eau de cologne. In our market today, mas madalas tayong makakita ng mga eau de cologne kasi yun ang mas pinipili na gamitin for everyday use. So, i-explore din natin ang other types of perfume. So, simulan natin sa parfum. Out of all the types of perfume, ang parfum ang merong pinakamataas na fragrance concentration, meaning pagdating sa perfume strength, siya ang pinakamabango kasi naman meron siyang 20 to 30% ng fragrance oil. So kapag in-apply natin to sa ating mga skin, may tendency siya na maging oily, pero tumatagal naman ang amoy nito ng 8 hours and maximum to 1 day. So, sa market, ang perfume ang pinaka-expensive sa lahat since yung fragrance concentration niya is yung pinakamataas and it uses the least alcohol content. So, kapag ikaw naman ay nag-iisip ng budget-friendly na type ng perfume, you can consider the next type which is the eau de parfum or EDP. Ang EDP, naglalas naman ang amoy niya ng 4 to 6 hours. Meron siyang 15 to 20% of fragrance concentration. And ito yung type ng perfume na mas kilala at mas affordable. Kung meron ka nang nabiling eau de parfum, mapapansin nyo po na yung top note or yung unang scent na maaamoy natin is mabilis lang mawala o maalis. Pero yung tumatagal dyan or naha-highlight ay yung middle note and base note at yun ang tumatagal ng 4 to 6 hours. Next, we have eau de toilette. Ang eau de toilette, meron siyang fragrance concentration ng 5% up to 15%. So, tumatagal naman ito ng 3 hours. Itong klaseng pabango na ito ay kailangan nating i-apply regularly para tumagal ang amoy sa atin. Last but not the least, we have eau de cologne or EDC, which has fragrance concentration between 2% to 4% at tumatagal lamang po siya ng 2 hours. Kaya kung may nabili kayong pabango at nagtataka kayo kung bakit mabilis siyang mawala, most probably that is EDC or eau de cologne. Ang eau de cologne naman is the most affordable in our market today. More on, ang scents ng EDC is citrusy kasi ang target talaga ng cologne is both male and female or yung tinatawag nating unisex. Pwede sa babae, pwede din naman sa mga lalaki. So, ano ba ang dapat mong piliin kapag bibili ka ng perfume? Ang sagot ko po dyan ay nasa sayo po yan. Kasi every individual, may iba't iba tayong interest. And naniniwala ako na merong pabango talaga na suswak sa ating mga personality. I hope mahanap nyo rin kung ano yung type of perfume na babagay sa inyo. Next to consider is, syempre, ang ating budget.
So, alam naman natin na ang perfume, the highest fragrance concentration, kaya siya ang pinaka mahal sa lahat. And ang pinakamura naman is the EDC or UD cologne. Yun nga lang, ang amoy nito ay tumatagal lang ng mabilisan, up to 2 hours. So, kung ako ang tatanungin ninyo, I will go for either Eau de Toilette or Eau de Parfum. Before I end this video, I would like to thank my new subscribers in my YouTube channel, Charming Choices PH. At para sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button. Share po ninyo ang mga videos natin para ma-update po yung iba at ma-share natin ang information about perfume and other contents na pag-uusapan natin sa mga susunod pang mga videos.